Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po sa aking YouTube channel. Andito na naman po ako si Gandara, ang Kalidya Tabikat sa inyo na maghahatid ng latest update and fresh happy news about PBJ and the legit Derby Cats. And for tonight's video, ang atin nga pong pag-uusapan ay patungkol dito sa ipinakita or inilabas ni Henyo Master Joey De Leon na napansin po agad ng marami. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo sa susunod nating balita. And gayon naman nga, unahin po muna natin pag-usapan ang live views count ng dalawang noontime show ka-Ochi with the title It Bulaga. Kasi talagang until now, yan ang ginagamit pa rin ng Tape Inc., no? So, dito po sa GMA Network ka-Ochi, na mayroong 33.9 million subscriber, ay meron lamang po silang 1.9 viewers, or 1.5 viewers ka-Ochi. So, ang layo. Grabe nga naman po yung 33.9, tapos 1.5 lamang ang nanonood sa kanila. And dito naman sa Facebook page ng Tape Inc., ka-Ochi, nako hindi lang po nangangamote, kundi bulagta, and then nilangaw ang kanilang live. Dahil meron lamang po silang 400 plus na viewers dito. Sayang, di pa naka 500. Di pa sinarado sa 500. So, 423 lamang ito ka-Ochi. Sa kanila naman pong YouTube account or ang kinuha po nilang YouTube account ng original It Bulaga ka-Ochi ay mayroon lamang po na 798 views or viewers. So, ang liit ka-Ochi. Mga million po ha ang subscriber niyan. Pero bakit ganon? Hindi man lang po nakakalibo ang kanilang live viewers. So, maybe isa lang ang kasagutan, na kahit ang kininman nila, ang It Bulaga, ang million subscribers nito, hindi nila mapakikinabangan. Dahil kita naman po natin, nasa 5 million subscribers. Pero, nananatili na hindi man lang po makalibo sa kanilang lives viewers. So, bali total po nito, 2,721 watching. Ang noontime show dito sa GMA Network na It Bulaga pa man din po ang gamit nilang titulo. Samantala dito naman sa original It Bulaga ka-Ochi, mayroon po tayong 81k watching. Total po pag pinagsama ang dalawang YouTube channel. Ang TV5 Philippines at TVJ Official na kung saan ay parehas lamang po na maliit ang subscriber nito kung ikukumpara dito sa official account ng It Bulaga at ng GMA Network. So, sa TV5 Philippines, meron po tayong 40,000 live viewers. Sa TVJ Official ay 41,000 live viewers. So, nangangahulugan lang po talaga na malakas ang original ka-Ochi na tinatangkilik ang original mga Kalidya Travel-Cats. At the same time, quality versus quantity. So, yun nga, sa kanila na ang subscribers, sa atin ang viewers. Sabi nga ni Henyo Master Joey De Leon noon, sa kanila na ang renewal, amen, ang numeral. Nag-flashback tuloy ulit sa isipan ko nung mga panahong tuwang-tuwa at nagse-celebrate ang panatiko at mismong mga bagong host ng Tape Inc. ka-Ochi dahil 10 years pa daw nila magagamit ang titulong It Bulaga dahil nirenew daw ito. Tapos yun, ilang buwan lang, na-cancel po ng IPO yung 10 years na renewal nila. Grabe nga yun. Samantala, pag-usapan nga po natin itong bagong shirt na hawak na yung Master Joey De Leon. So, ayan, nakalagay dito, creator versus falsificator. So, tinuturing po kasi talaga ng marami ka-Ochi na huwad
talaga itong kabila. So, ang creator malamang and very obvious na si Henyo Master Joey De Leon yan. Kapag kwenento pa yan ni Henyo Master, very detailed. Kasi nga, siya talaga ang tunay na nag-create. So, kahit siguro anong oras mo ginawa, masasagot. Saan mo ginawa, masasagot. Anong date mo ginawa, masasagot. Kasi si Henyo Master Joey De Leon ang nag-create talaga. So ngayon, dahil dyan, bagay daw na ito ang pangalan, na ang maging pangalan ng Tape Inc. sa kanila pong programa. Pag talagang wala na silang magawa at wala na pong mailusot na dahilan para hindi sila magpalit ng titulong Itbulaga. So bagay naman daw sa kanila ang falsificator. Ayun po, sa mga netizens. Kasi imposible na sila naman ang maging creator nito. Sa IPO nga, hindi raw nila napatunayan yan na sila ang nag-create ng titulo. So, taong bayan pa kaya ang mapaniwala nila, ka-OG? So, talagang mahilig po si Henyo Master Joey De Leon sa t-shirt, sa pagpapatatak ng mga t-shirt. So, sa mga hindi po legit na Dabarcans, noon pa man, hindi lang po ngayon yan. Hindi lang po ngayon ganyan si Henyo Master Joey De Leon. Maski noon pa, talagang mahilig po siya sa magpatatak ng t-shirt ka-OG. So, sa mga bashers dyan, lalong-lalo na po yung mga pro-tape na wala namang alam, lalo na po dito sa mga nangbabatiko sa pagpapagawa ng mga shirt ni Henyo Master, ay isang malaking sampal yun. Pahiya sila dahil noon pa man talaga ginagawa ito ni Henyo Master. Saka yung paglalagay ng numbers sa Itbulaga, like, di ba, nung nag 44 years, ang Itbulaga ay naisingit nila yung 4 and 4 sa name na Itbulaga. Noon pa man ganito na si Henyo Master. Even tanda ko, meron din siyang t-shirt na pinagawa noon, nung 39 years ang Itbulaga. And ngayon nga, dahil sa inilabas at ipinakita ni Henyo Master Joey De Leon na bagong shirt na may tatak na creator versus falsificator, ay bagay nga raw po na ito na lang maging title ng kabila, falsificator. So kayo guys, anong masasabi ninyo dito? Samantala, sabi dito ni FLP na comment, how could you really screen these contestants? Tell me. It's a freaking game. Show that you don't have any clue what the questions are. This isn't Jeopardy. Just my opinion. So, meron kasing nag-comment dito na utang na loob naman daw. Salangin yung mga sumasali sa Gimme 5. Yung nakaraan na nabasa po natin ka-OG. So, papaano nga daw po na aanuhin ito? I-screen ka-OG. Ang laro naman po na ito ay para mag-enjoy. Hindi lang po, ang goal nito hindi lang po hindi lamang po siya para sa pera. Mag-enjoy din ka-OG. So, bakit anuhin ng TVJ, isasantabi ang mga taong kasiyahan po ang maglaro sa Gimme 5. Diba? At the same time, nakaka-mental block naman po kasi talaga. Try nyo kaya. Kahit naman siguro ako nandun, kahit very prepared ako. First time ko kayo makikita sa TV. May mga artista pa, dami pang nanonood. Alam mo na, ikaw ay nasa TV, nakaka-mental block. Kaya hinay-hinay rin po tayo sa pangbabatikos. Anyway, sabi naman ni Sir Manuel Ponce, pinagbigyan na nga sila na gamitin nila ang title na Itbulaga for 7 months. Pero wala namang nangyari. Ibig sabihin, hindi rin sila lalakas at aangat. Kahit gamit pa rin nila ang title na Itbulaga. Nasubukan na nga nila. Kaya bakit pinaglalaban pa ng mga halusos? Opo, and 7 months is enough, ka-OG. Kasi hindi naman sila, unlike noon, na nagsisimula pa lang ang Itbulaga. Like, yung pinagdaanan ng TVJ before, na 2 years bago sila nakabawi. Noong mga panahon po kasi na yun, talagang brand new ang Itbulaga. Ngayon kasi may pangalan na ang Itbulaga. 44 years na nga
And mataas po parati ang ratings nito sa Showtime. So, kumbaga may pangalan na ang Itbulaga. Kaya yung paggamit nila ng title na ito for 7 months is enough. Enough na. Kasi di naman sila magsisimula na sa kanila po yung title na Itbulaga eh. Pero wala. Wala pa rin po yung nagagawa. Wala pa rin po nga nangyayari. Nananatili na sila po ay pinapataob ng original, ng TVJ, kahit hindi pa man ito opisyal na ginagamit ng TVJ. So meaning, ang lakas talaga ng Itbulaga ay nasa TVJ. Without TVJ, wala ring Itbulaga. And yon ang katotohanan. So kahit gagamit pa nila ang official YouTube channel ng Itbulaga na with 5 million subscriber, wala pa rin, di ba? Wala pa rin. Kahit inangkin po na nila lahat. Samantala, sabi naman dito ni Marcelo Ramos, maganda rin gabi, magaling talaga si Miles Ocampo kahit anong role pang ibigay kay Miles. Basic lang yan kay Miles. Bata pa yan, magaling na talaga yan. Kahit sino pang bigating artista, kayang sabayan ni Miles. Comedy, acting, action. Kaya ni Miles. Sa TVJ, tingnan nyo. Tingnan nyo siya. Kulang ang Itbulaga pag wala si Miles sa sugod bahay. Very saya pag nandoon si Miles. God bless Miles. Marami pang magandang biyaya ang darating sa iyo. Good luck, baby girl. Love you. So, yun nga ka-OG about sa talent ni Miles Ocampo. Talagang hindi po maitatanggi ang husay ng bata pong ito. Makabata naman, kala mo, ang tanda ko na. Magkaedad lang naman kami. Anyway, yun nga ka-OG, talagang totoo, napakahusay ni Miles. And sobra pong nakakatuwa na nabibigyan po talaga siya ng pansin at na-appreciate na po talaga ang kanyang pag-arte ngayon na she deserve naman talaga. Samantala, sabi naman ni Sir Roy Michano Mogol, magandang gabi. Akala ko ba matalinong writer yan si Dr. Lero? Bakit hindi niya tulungan niya mag-isip ng bagong title, ang Tape Inc. at bagong segment? Oo nga, no? Since nandun din naman ang kanyang side. And the writer siya. So, tulungan nilang niya. Baka mapabilis pa ang pagpalit ng titulo ng kabila. So, yun lang muna guys sa aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.